Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Mirasol, 65 anyos at tubong Agusan del Sur. Sumulat ako upang ibahagi ang mahahalagang kabanata ng aking buhay. Masasabi kong hindi ito perpekto, pero umaasa ako na kapupulutan niya ito ng aral. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya at pangalawa sa 5 magkakapatid. Nagtatrabaho bilang tindera ng iba't ibang klase ng tuyo ang aking nanay, habang magsasaka naman si tatay. At dahil malaki ang aming pamilya, may mga pagkakataong isang kahig, isang tuka ang aming pamumuhay. Hindi tuloy maiwasan ng mga magulang ko ang mangutang kung kani-kanino. Huwag lang kaming mamatay sa gutom. Pero kahit nasalat sa buhay, hindi yun naging hadlang para maging mataas ang pangarap ko. Kahit na parang imposibleng mangyari, hindi ako nawalan ng pag-asa na balang araw, yayaman at giginhawa rin ang buhay ko. Pangarap ko noon na makapagtapos sa pag-aaral at maging abogado. At gagawin ko ang lahat upang matupad lamang ang lahat ng yun. Ayan, natapos din sa pagpiprito. Pwede nang kumain. Kakain na! Ano pa bang kulang? Mainit na tubig pala. Oh, ang aga mo nagising ah. Wala pang 7:00 pero nakahain na ang agahan natin. Upo na po kayo. Bale, tuyo, talong, saka kangkong na may bagoong hinanda ko. Tapos sinangag ko na lang yung natirang kanin kagabi. Bakit? Ang dami naman ang naluto mo. Ay, iyang talong at bagoong binigay po kagabi ni Aling Tasing kaya niluto ko na ngayon. Nasaan po pala si tatay? Nako, kanina pang madaling araw umalis. Hindi mo na siguro naabutan. May aasikasuhin daw kasi siya ngayon. Sige Nay, kain na po. Kuya Gerardo, kakain na! Nay, pwede po ba akong sumama kina Jenny sa bayan mamayang gabi? May sayawan daw kasi doon. Iniimbitahan nila ako. Mamayang gabi? Ay, hindi pwede. May bisita tayo. Sino po? Si Andres. Andres? Yung kilalang mayamang negosyante dito sa atin? Oo, siya nga. Kaya maghanda ka ha. Gusto ko maging maganda ka mamaya. Ay, may binili akong bestida para sa'yo at yon ang suotin mo. Itali mo ang buhok mo, yung kita ang leeg. Huwag mo ring kalimutang magpabango. Kunin mo yung pabango ko sa tokador ha. Dapat higit sa kaaya-aya ang itsura mo mamaya. Bakit po? Dahil importanteng bisita natin siya. Kaya dapat lang na nakaayos tayong lahat. Ay, oo nga pala. Bago ka mag-ayos, tulungan mo muna akong maglinis ng buong bahay, ha? Nakakahiya naman sa bisita natin. Dapat wala siyang makitang alikabok, pati yung mga sinampay sa labas, ipasok mo na at tupiin. Isilid mo ng maayos sa mga lagayan. Uutusan ko rin ng kuya mo para bumili ng masarap na merienda. Sana lang meron pa akong sapat na pera. Ganon siya ka-importante para paghandaan pa natin siya ng sobra-sobra? Oo naman. Importanteng tao siya. Lalo na sa'yo. Lalo na sa akin? Bakit po? Kaya ayusin mo ang sarili mo mamaya, ha? At higit sa lahat, asikasuhin mo ng maigi si Andres. Ituon mo ang atensyon mo sa kanya. Naiintindihan mo ba ako?
Pero bakit po, Ay, wala nang tanong-tanong. Basta, sundin mo na lang ang utos ko. Opo. Ay, uminom ka muna, Andres. Salamat po. Mirasol, kausapin mo. Sir, maraming salamat po pala sa pagpapahiram ninyo ng malaking halaga sa tatay ko. Kanina lang sa akin sinabi ni nanay na ganun po pala ang ginawa ninyo. Maraming salamat po huwag kayong mag-alala. Hindi po kami nakakalimot sa mga taong hiniraman namin ng pera. Magbabayad din po kami agad. Aling Dolores, bayad na po kayo sa pagkakautang, hindi ba? Po? Bayad na? Paano? Ganito kasi yan, Mirasol. May usapan ng tatay mo at si Sir Andres na... Gerardo, ikaw na nga magpaliwanag sa kapatid mo. Mirasol, nagkaroon ng usapan na hindi natin babayaran ang utang natin kay Sir Andres kung ikakasal ka sa kanya. Pagkataon kasing nag-ahanap ng mapapangasawa tong si Sir Andres. Nabanggit ka ni tatay. Kaya ayun, nagkasundo sila na... Ano? Ang ibig niyo bang sabihin? Teka sandali. Nay, totoo po bang sinabi ni Kuya Gerardo na ako ang kabayaran sa utang niyo kay Sir Andres? Anak, huminahon ka muna. Nakakahiya kay Sir Andres. Sagutin ninyo ang tanong ko! Uy, Mirasol, tumigil ka nga. Kita mo may bisita tayo, pinapakita mo yung kagaspangan mo. Totoong sinabi ko, magpapakasal kayo ni Sir Andres sa lalong madaling panahon. Hindi na siguro kailangan pa ng mga mahabang proseso. Lalo't nagkakaintindihan naman ng dalawang panig. Nagkakaintindihan? Ayoko! Hindi ako papayag! Wala ka na nga magagawa. Nakapag-desisyon na sina tatay. Salamat ka ngayon lang hinihiling sa atin ni Sir Andres eh. Sa laki ng utang natin, dapat kasamang pambayad itong bahay. Pero nagpakita pa rin ng awa si Sir Andres. Kuya naman, para mo na rin sinabing singhalaga ko lang ang bahay natin. Ano bang kinakagalit mo ha? Dapat nga magpasalamat ka pa dahil gaganda na ang buhay mo sa kanya. Hindi mo man lang ba naisip yun? Gerardo, tama na. Hindi na Masyadong ingrata itong anak niyo Sir Andres, pasensya na kayo Ngayon lang din kasi nalaman ni Mirasol ang tungkol sa usapan niyo ni tatay Pero wag po kayo mag-alala. Tuloy yun. Hindi niyo ba ako naririnig? Sinabi ko nang ayoko, di ba? Ayoko! Kung gusto niyo, kayo na lang ang magpakasal dyan. Basta wag ako! Tigil ka! Mawalang galang na po pero ayoko makitang ginaganyan niyo yung mapapangasawa ko. Lalo na kapag nasa harap ko. Pasensya na, sir. Pasensya na, Sir Andres. Masyadong mataas lang ang mga emosyon nila. Pero kahit minsan, hindi pinagbuhatan ng kamay si Mirasol. Naiintindihan ko po. At naiintindihan ko yung nararamdaman mo, Mirasol. Mahirap tanggapin yung ganitong bagay pero hindi naman nabago yung pinagkakasundo, di ba? Alam mo yan. Huwag kang mag-alala. Mabuti akong tao. Hindi kita pababayaan. Pati na rin ang pamilya mo. Pinapangako ko sa'yo. Magiging maligaya ka sa piling ko. Tony, alam kong parang napaka-imposibleng mangyari sa totoong buhay. Pero ginawa nga akong pambayad utang ng mga magulang ko. Wala pang dekada 80 noon, kaya normal noon sa aking pagkakaalala ang pinagkakasundo kumpara sa kapanahunan ngayon. Ang sama-sama ng loob ko. Tila wala silang pakialam sa mararamdaman ko. Nagawa nila akong ipagkanulo. Akala ko, tulad ko, mataas din ang pangarap nila sa aming mga anak nila. Ngunit nagkamali ako. Kapalit pala ng pag-ahon nila sa hirap ay ang sarili kong kalayaan. Kahit na ilang beses kong tahasang sinabi na ayokong magpakasal kay Andres
ay wala rin akong nagawa sa huli. Mga magulang ko sila. Sino lang ba ako para sila'y suwayin? Sumasa puso. Tony, may kaya sa buhay si Andres. Isa siyang negosyante at kilala sa lugar namin. Kaya lang malayo ang agwat ng aming edad. 30 anyos na siya noong mga panahon na yun. Samantalang 18 naman ako noong pinilit akong ipakasal sa kanya. Sa loob ng pagsasama namin, naranasan ko nga ang maginhawang buhay pagdating sa pera. Nakakapagsuot ako ng magagandang damit, nakakakain ng masarap na pagkain, nakakapunta sa mga lugar na hindi ko pa kailanman napuntahan. Nakatira kami sa isang marangya at malaking bahay. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako masaya. Hindi masaya dahil ni isang beses ay hindi ako itinuring ni Andres na asawa. Sa paningin niya, isa lamang akong tagasilbi na nagkataon na pinakasalan niya. Mirasol, alis ako mamaya. Baka gabihin ako kaya wag mo na akong hintayin magapunan. Ganun ba? Sige, ayos lang. Teka, tapos mo na ba lahat ng kailangan mong gawin? Oo, tapos na. Nakapaglaba, nakapaglinis at nakapagplansya na ako ng mga damit mo. Maayos na lahat. Namalengke ka na ba? Oo, kaninang madaling araw. Mabuti naman kung ganun. Kung parati kang ganyan, hindi sana hindi tayo palagi nagtatalo. Andres, may gusto sana akong sabihin at ipakiusap sa'yo. Ano naman yan? Malapit na kasi ang pasukan. Naisip ko na sayang naman yung nasimulan ko sa kolehiyo, kaya baka pwedeng ipagpatuloy ko yun. Kaya naman siguro, hindi ba? Bakit mo itutuloy ang pag-aaral mo? Gusto ko kasing makapagtapos sa kolehiyo. Naisip ko na kapag natapos ko ang kurso ko, tutuloy ako sa abogasya. Nasabi ko naman sa'yo dati na pangarap kong maging abogada, di ba? Bakit ka tumatawa? Nakakatawa kasi yung mga sinasabi mo eh. Gusto mo makapagtapos sa pag-aaral? Maging abogada? Masyado namang mataas yung pangarap mo, Mirasol. Pero posible naman, di ba? Sabi ni nanay, matutulungan mo daw akong makapagtapos sa pag-aaral. Alam mo, ang mga babae, dapat nasa loob lang ng bahay. Naglilinis at inaasikaso ang pamilya. Wala kayong lugar sa mga ganong klaseng trabaho. Kaya itigil mo na yung pangarap mo. Sasayangin mo lang ang oras mo at pera ko. Pero gusto ko talaga, Andres. At isa pa, kaya ko naman pagsabayin yun. Ikaw? Madalas kang nagkakamali, di ba? Naalala mo nung isang araw? Masyado ka nakatuon sa pagluluto mo ng ulam na hindi mo napansing sunog na pala yung sinaing mo. Ano, yun ba yung kayang pagsabayin? Huwag kang mangarap ng gising. Pero Andres, ayokong maging ganito lang habang buhay. Gusto kong magkaroon ako ng sarili kong karera sa buhay. Magkaroon ng sariling pera. Tigil mo na yan. Hindi yan mangyayari. Dito ka lang sa loob ng bahay at aasikasuhin ako. Naintindihan mo? O gusto mo pang masaktan para mas maintindihan mo yung sinabi ko? Sige, naiintindihan ko. Magandang tanghali. Oh, ikaw pala yung Mario. Liga, pasok ka. Kayo talaga. Hinahayaan yung bukas ang pinto nyo. Delikado na ang panahon ngayon. Baka manakawan kayo ng wala sa oras. Oo nga, no. Mirasol, sarado mo yung pinto. Sige. Ano ginagawa mo dito? Di ba mamaya pa tayo magkikita? Naisip ko kasi na mas maganda kung agahan na lang natin. Kaya ito, sinundo na lang kita dito sa bahay mo. Ngayon na ba tayo alis? Kung ganun, magbibihis lang ako. Maupo ka muna dyan. Mirasol, asikasuhin mo ang bisita ko ha. Magbibihis lang ako sa taas. Oo, sige.
Oh, Mario, ito palamig. Uminom ka muna. Ayos ka lang ba dyan? Oo naman. Salamat dito. Ang sarap ng pagkakatimpla mo. Salamat. Oh, ayos ka lang? Ha? Oo naman. May pinag-uusapan lang kami kanina ni Andres bago ka dumating. Narinig ko nga. Alam mo, ilang beses ko nang nakikita na ganun ka kung pakitunguhan ng asawa mo. May pagkakataon pa nga na nakita kong napagbuhatan kanya ng kamay kahit nasa labas kayo ng bahay. Madalas, kasalanan ko naman kasi. Pero kahit na, hindi ka dapat pumapayag na tratuhin ka ng ganun ni Andres. Tao ka, hindi ka manikan disusi. Iwanan mo na kaya siya. Hindi naman ganun kadali yun. Asawa ko si Andres at habang buhay na akong nakatali sa kanya. At isa pa, wala naman akong ibang pwedeng puntahan. Gusto ko nga sanang pumunta sa Maynila pero wala naman akong kakilala doon. Mario, may kakilala ka ba sa Maynila na pwedeng tumulong sa akin kung sakaling pumunta ako doon? Oo, marami akong connection doon. Baka pwedeng tulungan mo ko. Magagawa ko lang iwan si Andres kapag alam kong meron akong lugar na babagsakan. Pero Mirasol, pasensya ka na ha. Kaibigan ko kasi si Andres ayokong madamay. Ikaw ang nagsabing iwan ko na siya, di ba? Ibig sabihin, handa kang tulungan ako. Oo, nasabi ko yun. Pero... Tara na. Sige. Salamat sa palamig, Mirasol. Ikaw na ang bahala dito ha. Ayoko kung saan ka pa pupunta. Oo naman. Mabuti kung ganun. Sige, alis na kami. Ingat kayo. Paalam, Mirasol. Paalam, Mario. Tony, si Andres ang tipo ng lalaki na mababa ang tingin sa mga kababaihan. Singluma niya ang paraan ng kanyang pag-iisip noon. Para sa kanya, dapat nasa bahay lang ang isang babae. Walang ibang kailangan gawin kundi asikasuhin ng asawa at mga anak. Magluto, maglinis, at ibigay lahat ng mga pangangailangan ng padre de pamilya. Ayon pa kay Andres, ang pagkakaroon ko ng mataas na pangarap ay isang kahangalan. Dahil mga lalaki lang daw ang may kakayahang maghanap buhay. Masyado raw malambot ang damdamin ng isang babae para harapin ang mundo sa labas ng tahanan. Tony, kahit magpakumbaba ako kay Andres, hindi pa rin siya nauubusan ng pangiinsulto sa akin. Araw-araw niya akong minamaliit. At kapag may pagkakataon, isusumbat niya sa akin ang lahat ng mga material na bagay na naibigay niya. Sinubukan kong magsumbong sa aking pamilya, pero ang tanging sagot lang nila ay habaan ang aking pasensya. Para sa kanila, isang kadakilaan ang magtiis sa isang malupit na asawa. Nakakalungkot, Tony. Dahil kaya gano'n na lang siguro kababa ang tingin sa akin ng asawa ko. Kasi mababaw lang din ang halaga ng buhay ko sa sarili kong pamilya. Para nga akong peking manika. Marangya ang mga kasuotan, pero basura naman kung ituring na mga taong dapat ay nagmamahal sa akin. Tony, si Mario ay isang katrabaho at kaibigan ni Andres. Mas matanda rin siya sa akin ng ilang taon at gano'n na lang ang simpatyang ibinibigay niya sa akin. Mabait na talaga si Mario sa akin kahit nung una ko pa lang siyang nakilala.
Sa tuwing pumupunta siya sa bahay para sunduin si Andres, ay parati niya akong kinukumusta. Saksi siya sa kung paano ako pakitunguhan ng asawa ko. At sa tuwing naririnig niya ang mga salitang binibitiwan sa akin ni Andres, nakikita ko sa mga mata niya ang awa at kagustuhan na isalba ako sa aking sitwasyon. At hindi naman sa pagtataas ng bangko, pero ramdam ko na tila may pagtingin sa akin si Mario. Hindi lang niya maamin dahil noong mga panahon na yun ay may nobya na rin siya. Hanggang sa nakaisip ako ng isang magandang plano. Isang paraan upang makaalpas ako sa masalimuot na hawlang pinagkulungan sa akin ni Andres. Mirasol, maganda ka pala sa Sabado. Darating si na Mama at dito sila manananghalian. Kaya magluto ka na masarap. Sa Sabado? Sige. Pag-iisipan ko na mabuti kung anong masarap na lutuin. Teka nga pala, buntis ka na ba? Ha? Bakit mo tinatanong? Nag-iisip ka ba? Malamang dahil asawa mo ako. Sigurado magtatanong ang mga magulang ko kung magkakaapo na sila. At kung hindi ka pa buntis, baka isipin nila na mahina akong lalaki. Hindi man lang kita mabuntis-buntis. Kaya ano, may laman na ba yan? Wala pa. Dinatnan ako nung nakaraang linggo. Anak naman nang. Sa susunod na linggo magpapatingin tayo sa espesyalista. Baka mamaya may diferensya na yung sinapupunan mo. Yun pala, nagsasayang lang ako ng pera sa'yo. Anong sinabi mo? At paano kung may diferensya nga ako? Paano kung hindi nga kita mabibigyan ng anak? Basta-basta mo na lang ba ako itatapon sa tabi na parang isang basura? Hoy, ayusin mo nga yung pananalita mo. Hindi ko nagugustuhan ang tono ng boses mo, ha? Ganyan ba dapat makipag-usap sa asawa? Halika nga rito. Tumuti ka sa akin. Bakit? Basta halika rito. Aray ko naman! Ka na kasi maarte. Lumapit ka. Ganyan nga. Ano bang ginagawa mo? Hindi nahalikan ka. Susubukan nating makabuo ngayong gabi. Lumapit ka. Wala akong gana. At isa pa, pareho tayong pagod. Anong pareho? Ako lang ang pagod sa atin dahil ako ang may trabaho dito. At ano bang sinabi ko sa inyo? Wala kang ibang gagawin kundi ang pagsilbihan ako, di ba? At kasama to sa mga yon. Kaya halika na rito. Ayoko nga masasabi. Wala akong gana. Wala akong pakialam. Kapag gusto ko, gusto ko. At wala kang magagawa kundi ang sumunod. Humiga ka. Ayaw mong humiga? Ano ba? Ayoko nga sabi. Tigil mo na to. Ano ba? Andres! Sino nagbigay sa'yo ng karapatang sigawan ako, ha? Sino? Hoy, para ipaalala ko sa'yo. Kailangan mong pagbayaran ng inutang sa akin ng pamilya mo. Kaya kung kailan kita gustong gamitin, wala kang magagawa kundi ang sumunod. Subukan mo sigawan ulit ako at puputulan kita ng dila. Lala pala ng ginagawa sa'yo ni Andres. Akala ko kung ano yung nakikita ko, yun na yun. May mas isasama pa pala dun. Kaya nga buti na lang nandiyan ka. Kahit papaano, gumagaan ang loob ko. Puntahan mo lang ako kung kailan mo ako kailangan. Alam mo naman ang numero ko sa opisina at sa bahay. Pwede mo rin akong tawagan. Salamat talaga, Mario. Alam mo, sana ikaw na lang ang naging asawa ko. Kasi mabuti kang tao. May respeto ka sa babae. Kung naging tayo, edi sana masaya ako ngayon. Masayang masaya. Salamat. Sana ganyan din ang iniisip ng nobya ko. Kung hindi,
wala siyang kwentang babae dahil sinasayang niya ang isang katulad mo. Kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon, gusto kong maging akin ka na lang. Ayos ka lang ba? Oo naman. Sa katunayan yan, naiinis ako kay Andres dahil sinasayang niya yung isang katulad mo. Di siya karapat-dapat na maging asawa mo. Alam ko. Pero hanggat hindi ako nakakahanap ng paraan para makawala sa kanya, patuloy niya akong sasaktan. Patuloy niyang sisirain ang buhay ko hanggang sa wala nang matira sa akin. Kaya Mario, kailangan kita. Ha? Kailangan kong tulong mo. Gusto ko nang makaalis sa poder ni Andres. Gusto ko nang maging malaya. At alam kong ikaw lang ang makakapagbigay nun sa akin. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Anong ibig mo sabihin? Di ba sinabi mo na sa akin na mahalaga ako sa'yo? Nalapitan lang kita kapag kailangan. Heto yun, Mario. Kailangan kong tulong mo. Tulungan mo akong makalaya sa mga kamay ni Andres at habang buhay kong tatanawin na utang na loob yun sa'yo. Sige na, Mario. Maawa ka naman sa akin, oh. O sige. Mag-iisip ako ng paraan. Salamat, Mario. Maraming salamat. Sabi na nga ba may dahilan kung bakit kita nakilala. Hulog ka ng langit sa akin. Tony, wala akong balak na guluhin ang tahimik na buhay ni Mario. Pero sadyang siya lang ang naisip kong paraan para makawala ako sa malupit kong asawa. Marami siyang koneksyon sa Maynila. May pera din siya kahit papaano. Sinimulan ko ang plano ko na makipaglapit kay Mario. Kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon, palihim ko siyang dinadalaw sa trabaho niya. Dinadalhan ng mga paborito niyang merienda at nakikipagkwentuhan. Hindi naman naghinala si Andres sa ginagawa ko dahil halos buong araw naman siyang wala sa bahay. Kuminsan pa nga, hindi siya nakakauwi dahil kung saan-saan na siya nagpupunta. Hindi na ako magugulat kung may kinakatagpo siyang ibang babae. Sa paglipas ng mga araw ng pakikipaglapit ko kay Mario, unti-unti kong nakikita na nahuhulog na ang loob niya sa akin. Gamit ko ang matatamis kong mga ngiti, pagpaparamdam na kailangan ko siya. Pare-pareho naman kasi ang mga lalaki. Tumataas ang kumpiyansa nila sa kanilang sarili kapag alam nilang kailangan sila ng isang babae. Tony, alam kong delikado ang ginagawa ko. Ngunit wala na akong ibang naisip pang paraan. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako nang sabihin sa akin ni Mario na nakipaghiwalay na siya sa kanyang nobya. Alam ko noong mga oras na yun, malapit ko nang makuha ang kalayaan mula sa malaimpyernong buhay ko sa poder ni Andres. Sakto na ba tong ulam sa'yo? O damihan ko pa? Ayos na yan. Andres, pwede ba akong lumabas mamaya? Bakit? Saan ka pupunta? Magpapatingin lang sa doktor. Ilang araw na kasing pabalik-balik ang sakit ng tiyan ko eh. Baka kung ano nang nangyayari sa akin. Sige, sasamahan kita. Huwag! Ang ibig kong sabihin, kaya ko na ang sarili ko. Pero baka may makakita sa iyo na kakilala natin. At magtaka kung bakit hindi man lang kita sinamahan na magpatingin. Eh di naging masama ang imahe ko sa kanila. Hindi naman siguro nila iisipin yun. At isa pa, marami kang gagawin ngayong araw, di ba? Mag-uusap kayo ng kaibigan mo para sa susunod niyong bubuksan na negosyo. Oo nga pala, nawala sa isip ko.
Tama. Hindi pala ako pwede ngayon. Sige, ikaw na lang mag-isa. Kaya mo na yan. Oo, kaya ko naman. Anong oras ka alis at uwi? Pagkaalis mo na lang mamaya para maasikaso pa muna kita. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Depende sa paghihintay ko sa ospital. Pero uuwi din ako agad. Dito ka ba maghahapunan? Hindi na. Baka gabihin din ako. Huwag ka na maganda. Sige. Hoy, siguraduhin mo lang na diretso bahay ka pagkatapos mo magpatingin, ha? Baka saka pa maglakwatsa. Oo naman. Uuwi din ako agad. Huwag kang mag-alala. Ito, tubig. Uminom ka muna. Salamat. Tama na, huwag ka na umiyak. Baka sabihin nila pinaiyak kita. Hindi ko lang kasi alam kung anong mararamdaman ko. Saya, sabik, takot. Ewan ko. Naguguluhan ako. Pero parang mas nangingibabaw ang takot ko na baka mahanap ako ni Andres. Ayoko nang bumalik sa kanya, Mario. Ayoko na. Hindi ka niya mahahanap. Magtiwala ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Pero paano kung matagpuan niya ako? Anong gagawin ko? Kung masama na ang trato niya sa akin noon, siguradong magiging doble yun dahil sa ginawa kong to. Makapatayin niya ako. Hindi mangyayari yan. Makinig ka sa akin, Mirasol. Tinaya ako ang buhay ko para iligtas ka. Kaya hindi ako papayag na masayang ang lahat ng pinagpaguran ko. At higit sa lahat, hindi ko hahayaan na masaktan ka niya ulit. Salamat sa lahat, ha? Malaking bagay itong ginawa mo para sa akin, Mario. Pero, sigurado ka ba talaga dito? Sigurado ka bang itataya mo ang pagkakaibigan niyo ni Andres para sa akin? Oo. Dahil mahal kita, Mirasol. Mahal kita. Pero... Wala nang pero. Ang importante ngayon, malaya ka na. Nakaalis ka na sa malaimpyernong buhay mo kay Andres. At sisiguruhin ko na simula sa araw na to, wala kang ibang mararanasan kundi saya at kaginhawaan. At pinapangako ko sa iyo, Mirasol, hinding-hindi kita sasaktan. At kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Tony, kahit na wala akong anumang nararamdaman para kay Mario, ay pinili ko pa rin sumama sa kanya pa Maynila. Nagpanggap ako na mahal ko siya upang matiyak na kukupkupin niya ako. Alam ko na masama ang ginawa kong pagsisinungaling, pero masyado na akong maraming masakit na pinagdaanan. Ayoko nang magbait-baitan. Basta ang plano ko, pakikisamahan ko panandalian si Mario. Gagamitin ko siya at magpapagamit ako sa kanya. Magkukunwari muna akong isang mahinang babae na ang tanging hangad lang ay makaranas ng totoong pag-ibig. At kapag nagkaroon na ako ng sarili kong pera, saka ako siya didispatsahin sa buhay ko. Saka ako mamumuhay mag-isa, malayo sa mga taong sakim, oportunista at mapang-abuso. Tony, pagdating sa Maynila ay pansamantala kaming nakituloy sa tiyuhin ni Mario. Ipinakilala niya akong asawa niya para maging madali ang lahat para sa amin. At ilang araw lang ang lumipas
Nakahanap din si Mario ng maliit na bahay na maaari naming tirahan ng kaming dalawa lang. Sa loob ng ilang linggo, nagkunwari akong mapagmahal at maasikasong asawang hilaw kay Mario. Nilalambing ko siya at sinasabihan ng mga salitang, "Mahal kita." Naiilang ako nung una, pero mas napapadali ang pagpapanggap ko kapag iniisip kong trabaho lamang ang aking ginagawa at walang personalan. Pero kumpara kay Andres, mas magaan ang buhay ko kay Mario. Pinayagan niya akong maghanap ng trabaho dahil ang sabi ko, gusto kong magkaroon ng sarili kong pera. Basta ang mahalaga raw ay hindi ako mahirapan. Gawin ko lang daw kung ano ang magpapasaya sa akin. Tony, sa totoo lang, napakabuting tao ni Mario. At aaminin ko, may mga pagkakataon na nakukonsensya ako sa mga ginagawa ko. Pero mas mahal ko ang aking sarili. At sa puntong yun, naniniwala akong walang masyadong patutunguhan ng pagiging mabait. Malupit ang mundo. Kakainin ka nito ng buhay kung hindi ka marunong makisabay. Kaya kahit mali, tinuloy ko ang pagpapanggap. Titigil lamang ako kapag sigurado na akong hindi ko na ito kailangang gawin pa. Kumusta, Mirasol? Uy, Nanet! Mukhang tinanghali ka ng bangon ah. Naku, hindi. Sinumpong kasi yung bunso ko. Kaya ayun, buong umagang nakadikit sa akin. Hindi nga ako makakilos ng maayos eh. Ay, oo nga pala. May maliit na salo-salo kami bukas sa bahay. Kaarawan ni Mister. Pumunta kayo ni Mario ha? Bukas? Sige, sasabihan ko siya. Alam mo naman na parating abala yun sa trabaho niya, kaya baka ako lang ang makapunta. Ay naku, pagsabihan mo yung si Mario. Aba, halos wala ng oras sa'yo ha. Paano pa kayo magkakaanak niyan? Huwag kang mag-alala. Wala pa sa isip naming dalawa yan. Sinusulit pa namin ang mga buhay namin. Asus! Ay, oo nga pala. Naku, nawala sa isip ko. Yung hiniram kong blusa sa'yo, ibabalik ko na. Teka, kukunin ko lang sa loob. Diyan ka lang ha, sandali. Sige. Mirasol, Andres? sa wakas natuntun din kita. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung nasan ako? Hindi na mahalaga yon. Ang importante, nakita na rin kita at isasama na kita pa uwi. Halika. Ayoko! Ano sinabi mo? Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo. At kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Tapang mo na ngayon ah. Sino ba pinagmamalaki mo? Yung traidor na Mario na yon? Ha? Oo! Dahil hindi tulad mo, babae ang trato niya sa akin. May pakialam siya. Nire-respeto niya ako. Hindi katulad mo, demonyo ka! Kahit bali-baliktarin mo man ang mundo, asawa mo pa rin ako. Ako ang pinakasalan mo. Kaya ako lang ang may karapatan sa'yo. Wala nang iba. Pinakasalan lang naman kita para mabayaran ang lahat ng utang ng pamilya ko sa'yo. Pero sa hirap na dinanas ko sa kamay mo, sa lahat ng pananakit at pang-aabuso mo sa akin, bayad na ako. Wala na akong utang na loob sa'yo. Ako lang ang makakapagsabi kung may utang ka pa o wala na. Ano bang inaakala mo? Habang buhay akong matatakot sa'yo? Pues hindi! Dahil napatunayan ko na isa kang walang kwentang tao. Alam mo kung anong dapat sa'yo, ha? Mabulok sa kulungan. Kaya kung ayaw mong tumawag ako ng pulis, umalis ka na dito! Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama. Kaya sasama ka sa akin sa ayaw mo man o sa gusto. Halika na! Halika na! Hindi ako sasama sa'yo! Huwag ka nang magmatigas kung ayaw mo masaktan. Ano ba? Asawa mo Iwan ako! mo ako! Asawa mo ako, kaya sumunod ka! Ayoko Halika na! sumama sa'yo! Nasasaktan ako, Andres! Bitawan mo Halika ako! na! Tama na! Andres! Tulungan mo ako! Ayoko sumama sa kanya! Bitingan mo nga siya! Ay! Huwag kang mangigialam! Sino ka ba? Bitingan mo si Mirasol! Ano? Sige, lumapit ka kasi walis! Walis! Ay! Alis! Ay! Ay! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami, mga kapitbahay! O sige!
Tandaan mo! Hindi pa tayo tapos, Mirasol. Tandaan mo, babalikan kita. At kahit saan ka magpunta, mahahanap at mahahanap kita! Alis ka na! Ay! Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Halika, pumasok tayo sa loob ng bahay namin. Dito tayo! Tony, gusto sana ni Mario na magsumbong sa pulis dahil sa ginawang panggugulo at pananakit ni Andres. Ngunit ako na ang pumigil sa kanya. Ayoko nang lumala pa ang sitwasyon. Ang pinagtataka ni Mario ay kung paano kami natuntun ni Andres. Sinubukan niya itong alamin. Hanggang sa nalaman niya na ang dati niyang nobya ang nagsumbong kay Andres. At para hindi na kami muling guluhin pa ni Andres, kaagad kaming lumipat ni Mario sa ibang lugar. Sa pagkakataong yun, wala nang nakakaalam kung nasaan kami, maliban na lamang sa kaibigan kong si Nanet. Siya lang ang kaisa-isang tao na maari kong pagkatiwalaan. Tapat siyang kaibigan at marunong magtago ng sikreto. Malaya akong nakakapagsabi sa kanya ng aking saloobin, maliban na lang tungkol sa lihim kong plano. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni Mario. Nagpatuloy ako sa pagkukunwari na mahal ko siya. Kasabay nun ay ang unti-unting paglaki ng naiipon kong pera. Sa tansya ko noon, siguro kalahating taon pa, maaari ko na ring iwan si Mario. Kaya lang, sadyang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan naman papalapit na ako sa inaasam kong kalayaan, saka naman ako nakatanggap ng isang hindi inaasahang pagsubok. Buntis ako. Bakit nabuntis ako? Kung kailan naman pinaplano ko ng takasan si Mario, saka pa ako nagkaganito. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kumalma ka lang, Mirasol. Kumalma ka lang. Mag-isip ka. Mag-isip ka ng maayos. Mirasol! Nanet! Oh, tapos ka na ba magpatingin? Oh, kumusta? Anong sabi ng doktor? Ay, ba't namumutla ka? Ayos ka lang? Ano raw sakit mo? Ano? Malubha ba? Ano? Buntis ako. Ay! Sa wakas! Sa wakas, Mirasol! Naku! Tiyak na matutuwa si Mario! Halika na! Umuwi na tayo agad para mapaghandaan mo yung sorpresa mo kay Mario! Halika na! Halika na, dali! Sa wakas, mauwi din ako. Ayos ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka. Sobra. Ang daming trabaho na kailangan tapusin kanina. Nakapaganda ka na ba ng hapunan? Ay, hindi pa pala. Lumabas kasi ako tapos ngayon lang ako nakauwi. Sige, magluluto na ako. Ano bang gusto mong kainin? Mirasol, wala ka na sa dati mong sitwasyon, di ba? Hindi mo na kailangan mataranta o matakot kapag may nakalimutan kang gawin. Ayos lang yun sa akin. Pasensya na. Pero sabihin mo kung anong gusto mong kainin. Lulutuin ko. Parang gusto kong kumain na lang tayo sa labas.
Sakto, matagal-tagal na natin hindi nagagawa yun. Nawawala na ako ng oras sa'yo eh. Hindi naman. Ay, oo nga pala. Saan ka nagpunta kanina? Sa ospital. Ha? Bakit? May sakit ka ba? Ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Hindi. Ayos lang ako. Nitong mga nakaraan lang kasi, parang iba yung pakiramdam ko. Parati akong nahihilo, nagsusuka, tapos parang pagod kahit hindi naman ako kulang sa pahinga. Ano bang sabi ng doktor? Ayos ka lang ba daw? May kailangan ba tayong gawin? Hindi ko sigurado, Mario eh. Pero may kailangan kang malaman. Ano yun? Buntis ako. Ano? Buntis ka? Oo. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. Buntis nga ako. 1 buwan na ang tiyan ko. Nandyan sa envelope na yan yung resulta ko. Magiging tatay na ako. Kaya naman pala, tumalas ang pagiging masungit mo, buntis ka na pala. Mabuti na lang, nagpatingin ka kaagad. Ano pang sabi ng doktor? Mga iinumin, meron pa ba? Kailan ang sunod mong balik sa klinika? Sasama ako. Dapat na ba tayo mamili ng mga gamit ng bata? Dahan-dahan lang, Mario. Pasensya na. Hindi ko kasi mapaliwanag yung nararamdaman ko. Pero ito yung matagal ko nang hinihintay, Mirasol. Ang magkaroon ng sarili kong pamilya. Magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Ang magkaroon ng mas magandang inspirasyon para magpursige pa. Ba't parang hindi ka masaya? Ha? Masaya ako, syempre. Pero tulad mo, hindi ko rin sigurado kung anong mga dapat nating gawin. Pero Mirasol, makinig ka. Pinapangako ko sa'yo magiging mabuti akong ama sa anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Lalo ka na. Mas lalo kitang mamahalin. Aalagaan. Mas lalo kong ipaparamdam na ikaw ang pinakatamang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Kayo na magiging anak natin. Hindi ko pinagsisisihan na inagaw kita sa kaibigan ko. Tony, nabulilyaso ang lahat ng aking plano. Dahil sa bata sa aking sinapupunan, hindi ko na magagawang iwanan si Mario. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko kakayaning palakihin mag-isa ang bata. At kahit iwan ko si Mario, kahit buntis ako, tiyak nagagawa siya ng paraan para ako'y mahanap. At aaminin ko, hindi pa sapat ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang manatili na lang sa tabi ni Mario. Kumbaga, napasubo na ako sa kalokohang ginawa ko. Tony, hanggang ngayon ay kasama ko pa rin sa buhay si Mario. Pero minahal ko naman na siya kahit papaano. Sa tulong na rin ng pagkakaroon namin ng mga anak. Naging mabuting ama si Mario. Wala akong masasabi sa ugali niya. Nakita ko kung paano niya kami alagaan at protektahan. Ginawa ang lahat upang matupad ang mga binuo niyang pangarap para sa amin. Kaya naman isasama ko na sa aking hukay ang aking lihim. Hindi ko naman maaaring sabihin sa mga anak ko na hindi ko lubusang mahal ang kanilang ama. Kung hindi ko man nakamit ang tunay na kalayaan sa buhay na ito, babawi na lang ako sa susunod. Yan ay kung pagbibigyan pa ako ng nasa itaas. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Mirasol. Sumasa puso sa Super Radio DZBB.
kasama si Tony Aquino. Sumasagot